rockin' with it. Hi everyone! Good morning! I'm back! This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So happy Saturday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Syempre katatapos ko lang mag-exercise. Ayan nga. Diyos ko, napagod ako. Charot. So, yun. So, alam nyo naman, kapag may time naman akong mag-exercise, ay tinatry ko naman yung best ko. Pero kasi gusto ko talaga maging consistent talaga na, alam mo yun, nag-exercise ka para maging fit ang katawan natin. Kasi nga, nakakaloka ang laki-laki ko na. Charot. Ayun. So, syempre, good for health. Oo, alam naman natin na hindi naman na tayo bata, di ba? So, kailangan talaga medyo tutukan natin yung health natin kasi syempre marami na rin tayong medyo mga nararamdaman na masakit yung ganito, masakit yung ganyan. Pero ayun nga, syempre kapag nag-exercise ka, nagiging feel better yung pakiramdam mo, saka yung energy, parang ang nafe-feel ko kapag nag-exercise ako, ang taas ng energy ko, parang mas mahaba yung yung energy ko, parang mas kaya kong lumaban na hanggang magdamagan. Ganon. So, yan. Sana kayo din, mag-exercise din kayo. Huwag kayong tatamad-tamad. Huwag matulog. Kung may time, ayun. So, try ninyo. So, ngayon, nakatulog tayo ng 8 hours. Kaya fresh overload ang beauty ng Mama Sam ninyo. In fairness, ha. Actually, hindi naman 8 hours. 7 and 52 minutes. Ayun yung sa record ng sa record ng sleep ko. So, parang bongga. At dahil, ayun nga, nakatulog tayo ng mahaba-haba. Ay, nawala. Nakatulog tayo ng hindi ayaw magpakita. Ayun, so nakatulog tayo ng mahaba-haba, kaya bongga. And then of course, gusto ko rin mag-shout out sa inyong lahat ng bonggang-bongga kung saan man kayong panig ng mundo na tumututok dito syempre sa channel ko. Maraming salamat sa pagmamahal at suporta. And then ayun na nga, so gusto kong tsumika ngayon ng tungkol nga dito sa nangyayari sa Miss Universe Thailand kasi nga umi-eksena na nga yung mga candidates dahil ang kanilang competition ay start na today. Ayun. So, yun. Nakakaloka. Ang sabing ganon, talagang malakas ang laban ni Preo sa competition kasi nga, syempre, 100% na pure Thai kasi talaga si Preo. 100% ang dugong nananalatay sa kanya ay from Thailand. And then, maganda siyang i-represent sa Miss Universe kasi nga, ang panalo sa kanya yung looks. Pag tinignan mo siya in person, kumbaga parang pag naghahanap ka ng Thai woman, ano ba talaga dapat ang i-represent nila sa international stage? Siyempre, di ba, dapat yung makikita sa kanila yung pagka-Thai. Kaya isa si Preo sa mga nakikita natin na talagang malakas ang laban dito sa competition ng Miss Universe Thailand. And then si Adeline or si Adele na lumalaban ngayon ng Miss Universe Phuket, isa din siya sa mga tinitignan na malakas na contender dito sa competition. Pero kasi nung nakaraang araw na find out ko na si Adele ay half Cambodian and half Thai. So talagang magaling siya at bihasa siya na magsalita ng salitang Cambodian kasi tumira siya sa Cambodia. And then, ang tatay niya yata ay Thailander kaya nag-stay din siya dito. So, yon. Pero kung ganda ang pag-uusapan, ay maganda naman talaga si Adele, si Miss Phuket. At alam natin ang Phuket team ay talagang grabe sila magpanalo ng isang candidate sa competition na ganito. At sa Miss Grand, nagdo-dominant sila. Lagi silang first runner-up or title. Dalawang consistent na title sila. So ngayon, ang sinasabing ganon, baka daw si Adele ay medyo mahirapan nga dito sa competition kasi nga,
Cambodian. Oo, alam naman natin na medyo may nangyayari ngayon na hindi maganda between Thai and Cambodia. And then, ayun nga yung sinasabi na parang hindi nila gugustuhin na mag-represent ng country nila ay yung may dugong Cambodia. Oo, ganon. Kaya, naku, kung iisipin mo, oo nga, no? So, medyo nakakaloka yung mga ganitong sitwasyon. Nakakawindang, sa totoo lang. Oo. So, yun. So, but let's see kung ano nga ba ang makikita natin na ipapakita ng Phuket at saka ng Kontep Mahanakhon. Si Kontep Mahanakhon, isa siya sa mga nagno-number 1 ngayon sa listing talaga nun lahat kasi mas gusto nilang manalo. Kamusta naman daw si Vina? Si Vina na pang-4 na beses niya nang tinatry ang Miss Universe Thailand. Hindi ko alam at hindi ko naiintindihan kung bakit hindi nga naman sumusuko itong si Vina or hindi tumitigil. Parang ano na siya, kumbaga obsessed na sa pagiging Miss Universe Thailand. Kung iisipin mo, maganda din naman yung pinaglalaban ni Vina na parang, this is my country, I love Thailand. Pero kasi ang sabi nung iba, wala naman daw na dugong Thai si Vina. At parang hindi sila matutuwa o hindi sila natutuwa na ang ire-represent ng Thailand ay India. So, yon. Ewan ko ba, hindi ko alam kung totoo man to, siguro ang nakikita ko dyan yung ego. Kasi di ba parang, oo nga naman, bakit ka magre-represent ng isang country na wala kang dugo? Oo. Siguro yung suporta nandoon, yung sinusuportahan mo and then you wanted to join dahil naniniwala ka sa kanila, oo, yung mga tipong ganon. Pero yung hahangadin mo pa na ikaw yung maging represent nila, parang medyo dyan sa part na yan, mahirap talaga. Kasi nga, syempre, sampal sa kanila yun kapag nanalo to ng Miss Universe, di ba? So, yun. But I consider Vina is one of the contender talaga dito sa Miss Universe Thailand. At isa siya sa mga talagang maraming supporters. Grabe. Kung iisipin mo at kung titignan mo, parang talagang dapat kanya na to eh. Oo. Dahil sa experience, sa 4 na beses na siya sumasali, hindi ko kasi alam kung ano yung pananaw na ano. Parang ganito lang yan sa Miss Universe. Pwede kayong sumali pero mahihirapan kayong manalo or hindi kayo mananalo. So, doon sa part na yon, parang ganun din yung nangyayari kay Vina. Na parang you are welcome here. But, kasi ang laki na rin ng ininvest dito ni Vina. Sa totoo lang, nagbenta siya ng mga product. So, basta lahat ginawa niya na. That's why I wanted to Vina to win talaga sa Miss Universe Thailand. And I think Vina is the one of the best contender ngayong taon na to dito sa Miss Universe Thailand. Nakakalungkot isipin kung pag hindi niya pa to nakuha, pag hindi siya nanalo this time, parang may iyak ka na for her kasi parang, oh, sad naman, parang sana manalo na siya kasi di ba parang 4th time, 4 attempt. But ngayon, pag nakakausap ko nga sila, ang sinasabi nila, si Vina, possible na top 5 for the Miss Universe Thailand. Talagang malaki yung chance na maka-top 5. Pero yung winner, parang medyo daw malabo. So, abangan natin yan sa August 23. Di ba? So, abangan natin yan sa August 23 kung si Vina nga ba ang mag-uuwi ng corona ng Miss Universe Thailand for this year. So, kung akong tatanungin ninyo, gusto ko na siya ang makapag-uwi ng corona. Kasi nga, di ba, parang in fairness naman kay Vina, parang ginawa niya na yung lahat ng makakaya niya. Lahat ibinubuhos niya na. So baka piling ko magkaroon na siya ng anxiety kapag hindi niya pa to na ipanalo ngayong taon na to. Baka ikabaliw niya na to. So yon. So I hope na sana mailaban niya to ng bonggang-bongga. And I hope na sana ay magawa niya yung best niya. At swertihin sana siya, di ba? For sure naman si Mr. Nawat hindi naman pababayaan si Vina dito. So, kung top 5, parang hindi fair. Kasi lagi naman siya nakakapasok sa top 5 sa lahat ng nilabanan niya from the 1, 2, and 3.
lagi siyang nagsa-second runner-up, first runner-up, and I hope this time corona na. So, yon. Ikaw ba, gusto mo bang mai-represent ng Thailand si Venus sa Miss Universe? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.